Good day everyone! Welcome muli sa ating Devo series. Welcome sa ating Week 3, Day 2, yan, Devotion. Ako nga muli si Ate Rose, ang makakasama nyo sa ating Week 3 Devo series. Kamusta ka kapatid? Kamusta kayong lahat? I prayed na everyone was doing good. Nais kong pasalamatan nga pala ang ating Panginoon, una't higit sa lahat, dahil sa buhay mo. Ikaw ay muling naglaan ng iyong panahon at oras upang makilala muli ang ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at binabati kita dahil ikaw ay nakaabot na sa ating ikatlong linggo. Pero bago tayo tuluyang dumako sa ating ikalawang araw, muli nating balikan ang unang araw ng ating Devo series. For this week na may pamagat na God has a beautiful plan for all of us. At meron tayong 4 na napag-usapan. Una, trust God completely. Pangalawa, accept His ways. Pangatlo, surrender all to Him. And ang pang-4, allowing God to take the lead. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba natin maipapakita that we trust our living God completely. Pero bago tayo tuluyang mag-umpisa, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa buhay namin. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na muling dumako ang aking mga mata sa screen, Panginoon God, ng aking cellphone upang muli kang pasalamatan, muli kang papurihan sa pamamagitan ng social media. At Lord, dalangin ko, ano man ang aming maririnig, ano man ang aming matututunan, ay ito'y mai-apply namin sa aming pamumuhay nang sa gayon, ang iyong salita ay patuloy at patunay na magiging buhay sa amin araw-araw. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin at dinadakilan namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay trust Him or trust God completely. Batid ko na ang salitang tiwala ay mahirap ipagkaloob sa kung sinong tao lamang dahil tiyak na ang tiwalang ating ipinagkaloob hindi naiingatan at ito'y madalas na nasisira na nagdudulot sa atin ng panghihina at pag-aalinlangan. Ngunit katulad nga ng aking nasabi nung nakaraang araw, bakit natin siya dapat pagkatiwalaan? Lagi mong tatandaan, lagi ko ding tatandaan, na ang Diyos na nangangako sa akin at sa iyo ay hindi kailanman sinungaling. Nakasaad sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. See? God has a beautiful plan for all of us. Sabi niya dito, He will make our path straight. It means na yung path na tinutukoy ng Diyos, yun yung magandang plano niya sa atin. And I know that's more than enough reason why He is worthy of all of our trust. Pero, paano nga ba natin maipapakita na tunay at tapat ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon? Meron ako ditong 3. Sabi dito, una, wholeheartedly. Base sa verse na nabanggit, trust in the Lord with all your heart. Buong puso, walang reservation at walang hesitation. Number 2, sabi niya, lean not on your own understanding. Most of the time, we decide based on our emotion. Kaya sabi ko sa ikalawa, not emotionally driven. Relying on our own understanding can result in confusion and mistakes. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng desisyon base sa ating karunungan at base sa ating emosyon, tayo ay madalas na nagkakamali. Alam ko na sasang-ayon ka sa akin. Kapag emosyon ang inuna, madalas nagkakamali na, palpak. At ano nga yung ikatlo? Sabi dito, in all your ways, submit to Him. Dapat, para masabi natin na tapat ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, dapat tayo ay independent to Him. Seeking divine guidance, lead us.
to better outcomes. And we will receive His promise, His great plans, that God will make sure that the path we take is according to His way. Tandaan mo kapatid, ang salitang tiwala ay sangkap upang makamtan natin ang plano ng Lord sa atin. Kailangan ito ay buong puso. Pangalawa, ito ay hindi base sa ating emosyon. At ang pangatlo, dapat tayo ay laging nakaangkla o independent sa ating Panginoon. Nawa, sa araw na ito, matutunan natin na lubos na magtiwala sa ating Panginoon. At kung nagtitiwala man tayo, suriin natin itong mabuti kung ito ba ay tapat at tunay. Kaya manalangin tayong muli. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful day, Panginoon. Thank you, God, for reminding us that all of our trust is worthy to be placed in your hand. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito ay matutunan namin ang salitang tiwala ng totoo na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong habag at grasya na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Dalangin namin, Lord, na ano man ang aming natutunan sa araw na ito, ito'y pumunta or maitanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. Nang sa gayon, ito'y maisagawa namin sa aming pamumuhay. Application is must habang kami ay nagtitiwala ng lubos sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi namin na ipapakita ang aming tiwala sa iyo. And this is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. So yun lamang mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong panahon at oras. Goodbye and God bless you. See you again tomorrow.